Matapos mapasabog ang 6 na missile sa ibang lugar, ay nanlulumo na napasandal si Roulette sa dingding ng bus na kanyang kinaroroonan. Tumutulo ang luha niya dahil sa pagkakonsensya. Oo nga, at nagligtas siya ng 2 milyong tao sa Santa Barbara. Pero may pinatay naman siyang humigit kumulang ay 10,000 rin mahigit. Hindi iyon simpleng bilang ng mapapatay sa isang araw lang. At malamang lahat ng naroon ay naubos. Damay lahat. Bata, matanda, buntis, pati na may mga sakit. Natauhan na lang si Roulette noong marinig muli ang boses ni Lino sa com. Roulette, ayos ka lang? Sira ka ba, Lino? Pumatay ako ng mahigit 10,000 tao nang walang kalaban-laban. Tapos sasabihin mo, ayos lang ako? Malamang hindi. Oo, marami na akong napatay noong panahong naliligaw pa ako ng landas. Pero kadalasan naman sa mga iyon ay tauhan rin ng mga sindikato na nakakabangga ng grupo ni Gobernur. Hindi rin sila matatawag na inosente. Pero itong nagawa ko ngayon ay sigurado akong lahat ng iyon ay mga inosenteng mamamayan na tumira sa isang hindi maunlad na lugar para makaiwas sa gulo at panganib. Tapos, sa isang iglap, may isang babaeng nagdesisyon na gawin silang sakripisyo kapalit ng buhay ng 2 milyong tao. Yun ba ang ayos na sinasabi mo? Galit na wika pa ni Roulette. Roulette, sinabi ko rin sa'yo kanina na hindi rin okay sa akin yun. Pareho lang naman tayo na gumawa ng mahirap na desisyon dahil nasa digmaan tayo. Lahat ng digmaang nagaganap ay meron talagang mamamatay. Ang pagpipilian lang ay kung iyong kaunti o sobrang dami. Tatagan mo ang loob mo. Nagsisimula pa lang ang laban ng mga kasama natin. Gawan mo ng paraan para matulungan sila. Pero sa ngayon, unahin mo munang pasukin uli ang system ng Vinictican City. Hanapin mo ang launch control ng missile na may lamang mutagen virus. Kapag iyon ang nakawala sa ere, hindi ko na alam ang sagot kung paano pa iyon mapipigilan. Lalo kung lahat ng 2 milyong tao sa Santa Barbara ay magiging infected. Iyon ngang dito sa Vinictican City na mga nasa humigit kumulang 5,000 lang ay hirap na tayo. Paano pa kung lagpas 2 milyon ang magiging infected? Baka wala na rin tayong magawa. Tulala na lang tayo noon at itatanong sa sarili natin kung saan tayo nagkamali o nagkulang. Kaya iyon ang priority mo ngayon habang hindi pa huli ang lahat. I-hack mo lahat ng CCTV camera sa loob ng mansyon at hanapin kung nasaan ang control button ng missile na iyon para magawa natin ang paraan kung posible pa. Oo, Lino. Sige, gagawin ko yan. Pasensya na. Hindi ko lang maiwasang makonsensya sa nagawa ko. Sabi naman ni Lino na may kaunting pagbibiro sa boses. Roulette, may konsensya ka pa pala? Sira ulo to. Anong tingin mo sa akin? Pusakal na kriminal? Oo, ganito lang ako na parang walang pakialam sa mga bagay-bagay. Pero deep inside, nag-care ako sa mundo at sa iilang espesyal na tao sa akin. Kasama ka na roon. Sabi naman ni Lino. Nice, bulahan sa gitna ng digmaan. Magandang title ng pelikula yan. Bigla namang may nagsalita sa linya ng com. Hoy Lino, nasa digmaan tayo di ba? Bakit kinikilig ka dyan? Ikaw naman Roulette. Di ba dapat sa akin ka nagpapaalam tungkol dyan sa balak mo kay Lino? Bakit bumabypass ka na yata? Sabi naman ni Lino. Ay, nandyan ka pala mahal. Sorry, pinapakalma ko lang si Roulette. Inaatake ng konsensya dahil sa nangyari sa Santa Pilar. Oh, sige na. Balik na tayo sa laban. Saka nyo na pag-usapan ng ganyan. Wika pa ni Rosalia. Sabi naman ni Lino. Roulette, yung sinabi ko ha. Priority mo yung paghahanap sa kontrol ng missile. Oo Lino, gagawin ko na. Pag-iingat ka sa laban Lino. Wika pa ng magandang dilag. Oo naman siyempre. Sagot naman ni Lino at nagpatuloy na sa paglalakad patungo sa likurang bahagi ng mansyon ng City Council. Samantala,
Atin namang tunghayan ang isang nagbabagang labanan sa pagitan ni Rafael at General Axel Braganza. Nagsimulang maglakad si Rafael sa direksyon noong nasabing Building A sa may kanlurang bahagi ng syudad. Maingat siya sa paglalakad dahil hindi malayong marami ang nakaabang na patibong sa paligid, kaya hindi tuloy-tuloy ang lakad niya. Hihinto sa mga gilid ng puno at pader, saka magmamatsyag ng 10 segundo. Kapag walang namataang panganib ay saka magpapatuloy. Inabot rin siya ng mahigit 15 minuto sa paglalakad dahil malayo pala ang nasabing Building A. Hanggang sa makita niya ang isang 3 palapag na gusali. Salamin ang mga dingding pero basag-basag na. Tapos sa ibaba ay may mga nakatambak na abandonadong sasakyan. Huminto siya sa likuran ng isang puno at nagmasid muna sa paligid kung may mga patibong ba o kung may taong nag-aabang. Pero wala naman. Nang may magsalita sa isang megaphone, "Akala ko hindi ka na darating, Rafael, dahil naduwag ka na." Noong tumingala si Rafael ay nakita niyang naroon sa terrace sa ikalawang palapag si General Axel Braganza. Naka-full tactical suit, kumpleto ang mga gear sa katawan at nakasalamin ng super dark. Pero may duda si Rafael sa unang tingin pa lang. Hindi yun normal na salamin. May kasama yung scanner sa paligid at kahit pa madilim ay malinaw pa rin doon dahil naka-automatic adjustment iyon para sa night vision. Sinagot naman ni Rafael ang sinabi ng lalaki. Bobo ka pala eh. Nakita mo ang layo-layo nito sa pinanggalingan ko. Mabuti kayo at hinatid kayo ng service niyong chopper. Ako, mano-manong lakad lang." "Ah, ganun ba? Pasensya na pala. Masyado lang siguro akong nainip. Dahil excited ako ilang paso ang mukha mo sa lupa. Sige, malaya ka namang subukan yung pangarap mo. Pero sinisiguro ko sa iyo na magiging hanggang pangarap na lang yan." Sagot ni Rafael. Pero nagulat siya noong mapansing yumuko saglit si Axel. At noong muling tumayo ay may hawak ng grenade launcher. "Heto ang unang pagbati ko sa iyo, Rafael! Maligayang pagdating!" Sigaw ni Axel, sabay lipad ng isang grenade patungo sa direksyon ni Rafael. Mabilis namang nagtatakbo si Rafael para makaiwas. Halos mabingi siya sa lakas ng pagsabog. Noong lingunin niya ang kinaroroonan ni Axel, ay nakatutok pa rin sa kanya ang launcher at muling kinalabit. Isang grenade na naman ang sumirit sa ere. Muling tumakbo si Rafael at nag-dive patungo sa likuran ng isang puno para makakover. Tawa naman ang tawa na tila nababaliw si Axel. Matapos makapagpasirit ng 4 na grenade, ay doon pa lang ibinaba ni Axel ang hawak na launcher. Ipinatong naman sa railings ng terrace ang isang machine gun at muling nagpaulan ng bala patungo sa direksyon ng kinaroroonan ni Rafael. Napilitan na lang na mag-cover si Rafael dahil talagang alam ni Axel kung nasaan siya. Gawa ng gamit nito na high-tech goggles na may heat signature reader, scanner at night vision. Kaya kahit pa nakatago si Rafael, ay itinuturo ng sensor kay Axel kung nasaan siya. "Hayop ka, Axel! Naghamon ka ng duelo! Kargado ka naman ng gadget! Ba't hindi ka lumaban ng one-on-one?" Sabi naman ni Axel. "Ito nga yun! Ito ang tinatawag kong one-on-one! Wala ngang rules rito! Lahat pwede! Ang main goal, ang isa sa atin ang aalis dito ng buhay!" Sagot naman ni Axel. Baliw talaga ang siraulong to. Bulong pa ni Rafael at tinignan ang dala niyang backpack kung anong meron. Nakita niyang may 4 na granada pa. Kinuha niya ang 2. Iyon ang gagamitin niya para makalapit sa gusali. Nag-check rin siya ng dalang 45 caliber na baril. Kumpleto pa ang bala ng 2 iyon.
Huminga siya ng malalim, sabay buwelo ng takbo, papalapit sa gusali. Noong tingalain niya ang itaas ay wala na si Axel. Kaya agad niyang tinanggalan ng pin ang 2 granada, sabay hagis sa itaas. Malakas iyon na sumabog. Saka naman siya tumakbo, papasok sa may main entrance. Buong akala niya ay malaya siyang makakapasok. Nang makita niya si Axel na naroon sa may pinakaibabang bahagi ng hagdanan at nakatutok na sa kanya ang hawak nitong M16 rifle na may nakakabit na M203 grenade launcher. Bago niya pa makita ng malinaw, ay mas nauna niyang nakita na sumirit ang grenade papunta sa kanya. Doon iyon tumama sa may entrance at nakalikha ng isang malakas na pagsabog. Sa lakas ng impact ay lumipad sa ere ng paatras si Rafael at tumalsik ng mahigit 10 metro. Nanikip ang dibdib niya noong bumagsak siya sa lupa. Hinubad niya ang suot na backpack para makakilos ng mabilis. Mukhang binigo mo ang mga nagpakalat ng kwento tungkol sa iyo, Rafael, na isa kang magaling at kinakatakutang mandirigma ng Santa Barbara. Birador nga ang tawag sa iyo, di ba? Mukhang kaya ka lang naging mukhang magaling dahil pipitsuging pusakal na kriminal lamang ang mga nakakaharap mo. Hindi ka talaga nakatagpo ng totoong mandirigma. Muling itinutok ni Axel ang mahabang baril at nagpaulan ng bala. Agad namang gumulong si Rafael para hindi siya matamaan. Sabay baril ng 3 beses bago tumayo. Kailangan niyang patigilin sa pagbaril si Axel para makabangon siya at makakover sa mga puno. Tawa pa rin ang tawa si Axel habang pinagbabaril niya si Rafael. Noong makakover si Rafael sa isang puno, ay muli namang pinasabugan ng grenade. Kaya mabilis lumipat ng pwesto si Rafael. Tumakbo siya patungo sa kaliwang bahagi ng gusali habang pinapaulanan pa rin siya ng bala ni Axel. Hayop talaga ang taong ito. Ang daming baong baril at mga bala. Bulong ni Rafael sa sarili. Pagkarating sa likuran, ay agad siyang pumasok sa gusali at doon dumaan sa isang malapad na bintana. Agad namang sumunod sa may gilid si Axel, pero nakapasok na si Rafael bago pa siya nagpaputo, kaya wala na siyang tinamaan. Hinihingal na napaupo si Rafael sa gilid ng pader sa loob ng gusali. Hinahabol niya ang hininga dahil sa pagod. Nagsisimula na rin siyang kabahan dahil parang dihado na siya sa nangyayaring laban. May suot nga siyang bulletproof vest, pero sa harap at likuran ng katawan lang ang sakop noon. Mukhang mahihirapan siyang patamaan ang lalaki sa mismong katawan nito. Huminga siya ng malalim at nag-isip ng kanyang gagawin. Pero bigla siyang natauhan noong makitang may bumagsak na granada sa harapan niya mula sa bintana. Huli ka, Rap-Rap! Tila baliw na wika pa ni Axel, sabay nagpaulan muli ng bala. Kaya mabilis na tumayo si Rafael at padive na tumalon papalabas ng pintuan. Pagkabagsak niya ay agad rin siyang nagpaputok ng 2 beses bago siya mapaulan ng muli ng bala. Sigurado kasing tatamaan siya dahil hindi pa maganda ang kalagayan niya. Kumakalimbang pa ang tunog sa kanyang tenga at nanlalabo ang paningin dahil sa epekto ng pagsabog ng granada, hindi kalayuan sa kanya. Rap-Rap! Yuhu! It's me! Axel, baby! Tuloy-tuloy na pangaasar sa kanya ni Axel habang tumatawa. Hayop talaga ang taong ito. Kailangan maubusan mo na ito ng bala. Wika muli ni Rafael sa kanyang isipan. Noong makatayo ay muli siyang nagtago sa pader. Narinig niyang umakyat din si Axel sa bintana papasok ng gusali. Kaya dahan-dahan siyang naglakad papalayo sa silid na iyon at tinungo ang main entrance. Kahit papadilim na,
ay malinaw niyang nakikita ang kanyang backpack. Nilapitan niya iyon at kinuha. Muli siyang tumago sa gilid ng puno. Kinuha niya ang kanyang dalang epinephrine injection para mag-regulate ng adrenaline rush sa kanyang katawan at magising muli ang kanyang diwa sa kabila ng mga pagkahilong naranasan gawa ng mga pagsabog. Nagbukas rin siya noong isa sa mga baon niyang energy drink at bottoms up na nilagok ang isang lata. Huminga siya ng malalim noong makaramdam ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bigla rin siyang nainitan at pinagpawisan. Buhay na ang kanyang dugo. Inusal niya ang isa sa 3 orasyon na itinuro sa kanya ng mga engkantong pantas na kanyang nakilala. Para iyon sa kaunting kabal o proteksyon sa katawan laban sa bala. Hindi man iyon tatagos. Sigurado namang ramdam niya ang sakit ng pagtama noon, kaya kailangan niya pa rin mag-ingat na hindi matamaan. Muli na siyang tumayo sa may kanto ng gusali. Ibinato niya ang lata ng Red Bull sa kaliwang bahagi ng gusali. Kasabay noon ay tumakbo naman siya papasok sa main entrance. Dahil sa kaliwang bahagi nakarinig ng ingay si Axel, kaya doon iyon tumingin sa bintana at nakapasok ang kalahati ng baril sa pinto habang nakahakbang naman papasok ang isang paa. Nagulat na lang siya noong makarinig ng putok ng baril mula sa kaliwa. Agad siyang bumangga sa hamba ng pintuan noong tamaan siya ng 2 bala sa tagiliran o sa bahagi ng balikat at sa may bandang puwitan. Hindi naman kasi kasama ang bahagi ng braso at puwitan sa suot niyang bulletproof vest. Pero tila hindi iyon ininda ni Axel. Galit iyon na itinutok kay Rafael ang M16 rifle at nagpaulan ng maraming bala. Pero kahit itinuturo ng sensor ng goggles kung nasaan si Rafael, ay hindi niya naman masundan dahil napakabilis na nitong kumilos. Minsan ay parang kurtina lang na dumaan sa kanyang paningin at hindi malaman kung totoo ba ang kanyang nakikita. Kung hindi lang sa suot niyang goggles, ay hindi niya na malalaman kung totoo pa ba iyon o halusinasyon lang. Panay ang putok niya ng baril kung saan-saan pero wala na siyang natatamaan. Kaya binunot niya ang kanyang espada na gawa sa laser. Kapag pinindot iyon ay saka lang lalabas ang talim. Ibinaba niya ang M16 rifle dahil wala na rin naman iyong bala. Samantala si Rafael ay napagtanto na walang silbi ang ginagawa niyang mabilis na pagpapalipat-lipat gamit ang niraya. Dahil nasusundan naman siya ng gadget ni Axel, kaya kailangan niyang mas maging mautak kaysa doon sa gadget. Lumabas siya ng gusali at tinungo ang abandonadong sasakyan. Sinaksak niya ang tangke at tumagas ang natitirang gasolina. Sa kanya naman sinahod ang isang plastic bottle ng 1.5 cup. Noong mapuno iyon ay sinindihan niya na rin ang gasolinang nagkalat sa sahig at agad na umalis. Umikot siya sa likuran at doon pumasok. Si Axel naman ay lumabas rin ng gusali pero sa main entrance siya dumaan habang hawak ang espada na gawa sa laser. Nakita niya ang nagliliyab na lupa kung saan gumagapang ang gasolina mula sa sasakyan. "Nadidiliman ka ba, Rafael? Kaya ka nagsindi ng ilaw?" Wika niya, pero wala siyang naririnig na sagot o kahit munting kilos ni Rafael. Samantala si Rafael ay naroon sa loob ng gusali. Unti-unting winiwisik ang gasolina sa bawat gilid. Marami naman ang dahon roon kaya may kakapitan ang gasolina. Pati na ang mga pintuan ng silid at divider ay binuhusan niya rin ng gasolina. Sa madaling sabi, nalagyan niya talaga lahat ng bahagi. Binunot ni Axel ang kanyang 45 caliber na baril at walang habas na nagpaputok sa labas. Pero wala siyang tinatamaan dahil nasa loob naman si Rafael. Narinig niya na lang na may nagsalita sa loob.
Hoy, Axel! Huwag ka dyan magpaulan ng bala sa labas. Baka makatama ka dyan ng nuno. Agad siyang pumasok para muling magpaulan ng bala. Pero nagulat siya nang makitang may hawak na lighter si Rafael at agad iyon idinikit sa dingding. Mabilis namang kumalat ang apoy pero sa mga gilid lang. So, tama nga ako. Takot ka sa dilim kaya nagsindi ka ng gasolina para lumiwanag. Kasi kung parte yan ng estratehiya para ilaban sa akin, mukhang malabo naman ako mapasok dyan basta-basta. Habang nagsasalita si Axel, ay biglang nawala si Rafael. Nagpalingalinga siya sa paligid, pero hindi na madetect ang heat signature ni Rafael nang suot niyang goggles dahil sa maraming apoy sa paligid. Naging kulay green na nga lahat ng bahagi ng kanyang matignan dahil ang init ng apoy ang nadedetect ng gadget. Mas lalo lang nagpapahirap sa paningin ni Axel dahil lumalabo tuloy ang view niya sa goggles. Kaya wala na siyang pagpipilian. Hinubad niya iyon at basta na lang itinapon sa kung saan. Walang kwentang gadget, maraming limitasyon. Muling lumitaw sa unahan si Rafael at nakatutok na ang baril. Agad noong binaril si Axel sa mukha. Pero itinaas lang ni Axel ang braso at doon sa suot na metal plate sa braso tumama ang mga bala. Tumataginting lang. Itinaas rin ni Axel ang kanyang baril at nakipagbarilan ng harap-harapan kay Rafael. Walang nagko-cover sa kanila. Pareho silang umuurong-urong lang sa bawat gilid, palipat-lipat. Pagkaubos ng bala ay sabay rin silang nagkarga at pabilisan ang pagkilos sa pagpapalit ng magazine at muling nagbanatan ng puto. Mabilis naman ang kilos ni Rafael sa pag-ilag na lumiliyad-liyad pa nga para maiwasan ang bala na parang nagniniyo ng Matrix moves. Gigil na gigil naman si Axel dahil hindi niya matamaan si Rafael. Samantala siya ay ilang beses nang tinamaan sa katawan at sa hita. Kung hindi lang dahil sa kanyang body armor, ay baka patay na siya. Noong maubos ang kanyang bala, ay sinugod niya na rin si Rafael. Dala ang espadang gawa sa laser. Pagkasalubong nila, ay sinalag ni Rafael ang espada ni Axel gamit ang pangkaraniwang itak. Nanginig ang mga kamay ni Rafael dahil hindi lang basta simpleng laser iyon, may kasama ring kuryente. Ibinuhos na ni Rafael ang kanyang buong lakas para pigilan ang lakas ni Axel. Pero pinahihina siya ng kuryente at nakikita niya rin ang unti-unting pagkalusaw ng bakal niyang itak laban sa laser ni Axel. Nagdidiinan sila ng lakas pero nauna siyang nanghina dahil sa kuryente. Pagkaputol lang itak ni Rafael ay humiwa sa kanyang dibdib ang laser, kaya malalim ang kanya naging sugat. Pinasundan pa siya ni Axel ng isang malakas na sipa sa dibdib, kaya tumalsik siya sa malayo. Bago humarap sa laban ang mga tauhan ni Damian Lozarte, ay nagturok silang lahat ng energy enhancer. Pero iyong mga supernatural, kagaya ng mga antingero at aswang, ay nagturok ng ibang kemikal na nagbuboost ng kakayahan ng isang aswang. Kaya maikukumpara sa 4 na tao ang lakas ni Axel. At noong tadyakan niya ng diretso si Rafael, ay malayo ang tinatalsikan nito. Nangingisay pa si Rafael noong bumagsak sa sementong sahig. Akala mo ba? Ganun-ganun lang ako kadaling talunin, Rafael? Sabi ko sa'yo, di ba? Na ako ang bubura sa tinagurian nilang alamat. Nagkataon lang na mahihinang pusakal ang nakaharap mo, kaya ka nagmukhang malakas. Kung maaga tayo nagkakilala, maaga sana kayo nagkita ni San Pedro. Tumatawang wika ni Axel. Sa bahagi naman ni Rafael ay nagtaka siya kung bakit walang kahirap-hirap siyang nahiwa ng laser na espada. Pero na-realize niya rin na dahil sa maitim na kapangyarihan iyon na isang supernatural energy, kaya ganoon.
Kahit namimilipit pa rin sa sakit at hapdi, ay pinilit niyang bumangon. Alam niyang meron pa siyang isang magazine na bala na wala pang bawas. Pero hindi pwedeng basta-basta niya iyong gagamitin dahil wala naman iyong silbi laban kay Axel, na kahit sa mukha barilin ay sinasalag ang bala gamit ang metal plate. Irereserba niya na lang iyon kapag nakakita siya ng magandang pagkakataon na open si Axel. Inusal niya ang ikalawang orasyon na alam niya, ang para sa liksi. Pero lahat ng alam niyang orasyon para sa mga kakayahan ay nasa mababang level lang dahil hindi naman siya antingero o albularyo na nagdidebosyon para sa mataas na antas ng poder. Ang nagagamit niya lang bilang poder ay ang kakaunting enerhiya niya na nasa loob ng kanyang katawan mula sa natutunan niyang niraya. Hindi talaga kasing lakas ng mga nasa antingero, pero kahit papaano ay may maitutulong na rin iyon sa kanya. Agad siyang tumayo noong makitang lumalapit na sa kanya si Axel. Pagkawasiwas noon ng espada ay mabilis siyang umilag. Kaliwat kanan ang mga paghiwa at pagtagpas, pero lahat ng iyon ay naiilagan ni Rafael. Kaya nagsimula na namang mainis si Axel. Hanggang sa pinagsabay noon ang tadyak at ang pagtaga ng espada. Nailagan ni Rafael ang espada, pero nasapul siya ng tadyak at muling tumalsik sa malayo na naninikip ang dibdib. Nahihirapan siyang huminga dahil sa dugo, kaya pinilit niyang dumahak at ibuga ang dugo sa lalamunan. "Mamaya ka na mamatay, Rafael! Hindi pa ako sawa sa laro natin! Nagsisimula pa lang akong matuwa eh!" Wika noon at lumapit kay Rafael. Bago yun makahiwa sa kanyang katawan, ay gumulong si Rafael, sabay huli sa mga binti gamit din ang binti niya. Kaya natumba si Axel at nabitawan ng espada. Nagpambuno sila sa sahig at ginamit ang kakayahan sa grappling. Sinubukan niyang baliin ang binti ng lalaki, pero masyado iyong malakas at mabilis nakabaliktad, at ang braso niya naman ang hinuli. Gamit ang kanan ay pinagbabayo niya ng suntok ang tagiliran ni Axel, pero matigas iyon masyado at tila walang epekto ang kanyang mga suntok. Inusal niya ang huling orasyon na kanyang alam, ang para sa karagdagang lakas. Inipon niya ang kanyang lakas at isang malakas na bayo sa tagiliran ang kanyang ibinigay kay Axel. Nanghina ang lalaki at nabitawan siya dahil sa lakas ng suntok na iyon. Muli silang nagkahiwalay at tumayo, parehong walang hawak na armas o espada. Nasa sahig rin ang espada ni Axel dahil tumalsik iyon noong patiri ni Rafael ang mga paa. Pareho na sila ngayon na naka-fighting stance. Ilang saglit pa ay lumapit na sila sa isa't isa. Palitan ng roundhouse kick, pero pareho silang magaling at mabilis sa pagsipa. Ilang saglit muli ay tumigil sila sa ganoong labanan at nagpaikot-ikot habang tinitipa ang distansya ng isa't isa. Mabilis pumitik ng jab straight si Axel. Ipinaling ni Rafael ang kanyang ulo sa kanan, kaya hindi siya tinamaan. Mabilis rin na nagbato ng jab straight si Rafael. Inilagan rin iyon ni Axel. Patuloy sila sa pagpapaikot-ikot habang naghahanap ng tiyempo. Mabilis bumato ng sipa si Axel patungo sa gilid ng tuhod ni Rafael. Pero umatras si Rafael kaya hindi rin tinamaan. Mabilis lang din iyon na bumalik, sabay sampal ng roundhouse kick sa kaliwang pisngi ni Axel, pero nasalag naman iyon ng huli. Gumanti ng sipa si Axel, pero sinalubong rin iyon ng sipa ni Rafael, kaya nagbanggaan lang ang kanilang mga paa. Noong makalapag ay sumuntok ng walop si Axel. Nakaatras si Rafael, kaya nag-follow up ng sipa si Axel. Inilagan iyon ni Rafael at nagbitaw rin ng roundhouse kick na inilagan din ni Axel. Pero ang hindi alam ni Axel, nagagamitan siya ni Rafael ng double turn roundhouse kick
kaya kahit nailagan niya ang unang sipa, buong-buo namang sinalo ng mukha niya ang sipa ni Rafael sa ikalawang ikot. Bumalandra si Axel at muntikan ng mapasubsob. Kung hindi lang ba ito nakatukod sa sahig, kaya nakatayo rin agad pero panandali ang nalasing sa lakas ng sipang iyon. Muli sila nag-fighting stance at naglapit. Mano-manong suntukan naman ang kanilang ginawa. Palitan ng atake, pagyuko at pagsalag, hanggang sa mahuli ni Axel ang braso ni Rafael at pinihit palikod. Nag-flip naman sa ere si Rafael para makawala sa pagkakahawak sa kanya. Kaya nakawala siya. Sabay tadyak sa alak-alakan ni Axel at nakaposisyon paupo noong bumitaw ng roundhouse kick. Kaya sumampal iyon sa batok ni Axel. Gawa ng napaupo rin iyon noong tamaan ang alak-alakan. Sabay isang straight kick ang ibinigay ni Rafael na tumama naman sa puwet ni Axel, kaya napasubsob na talaga ito. Muli silang nagsalpukan at mano-mano ang suntukan. Hanggang sa maipulupot ni Axel ang braso niya, paikis sa liig ni Rafael patungo sa may kilikili. Gamit ang kanang braso ay itinaas iyon ni Rafael at binomba ang siko pa ibaba. Kaya tumama iyon sa braso ni Axel at lumuwag ang pagkakapulupot ng kamay. Saka naman ginamit ni Rafael uli ang siko pagilid na tumama naman sa muka ni Axel dahil nasa likuran nga siya ni Rafael. Nabitawan niya ang huli at napaatras dahil muling nahilo sa siko na tinanggap ng kanyang mukha. Balik sila uli sa fighting stance. Pero nanggigigil na si Axel. Tumalon siya ng mataas, sabay bomba ng malakas na suntok sa mukha ni Rafael. Pero nakailag naman si Rafael at nakapasok ang isang matinding suntok sa sikmura. Pagkalampas ay isang malakas na back kick din ang idinagdag ni Rafael na tumama sa likurang bahagi ng ulo ni Axel. Hindi pa rin sumusuko si Axel. Pagkabalik nito ay doon na gumamit ng sunod-sunod na sipa, pero puro sa itaas ang target. 2 sunod-sunod na roundhouse kick at isang swipe sa paa na nailagan pa rin ni Rafael. Noong pagkabalik ay hinawakan ni Axel si Rafael sa damit at palit-palitan ang pagtuhod sa sikmura. At dahil sa mas malakas si Axel kumpara kay Rafael, kaya walang magawa si Rafael. Lahat ng pagtuhod ay bumaon sa sikmura niya. Kaliwat kanan, palit-palitan at sunod-sunod. Habang hawak pa rin ni Axel si Rafael sa damit, ay tumalon din iyon, sabay ang bayo ng malalakas na suntok sa mukha ni Rafael. Kaya unti-unti na ring nawawala sa wisyo si Rafael dahil sa dami ng bugbog na inabot. At doble ng 3 beses ang lakas ni Axel kumpara sa kanya. Kaya kahit nakakatama siya rito, ay hindi naman masasabing lamang na siya. Hanggang sa tuluyan ng mapaluhod si Rafael, doon na umikot sa likuran niya si Axel at ginamitan siya ng rear naked choke o iyong mas kilala natin sa tawag na headlock. Pilit na nagpupumigla si Rafael, nanganganib na kasi siya. Sigurado na ang katapusan niya dahil bihira ang nakakawala sa headlock, lalo at nanghihina na. Pinilit niyang maglikot at inilupasay sa sahig ang katawan para lumuwag kaunti ang pagkakasakal ni Axel. Pero matindi ang kapit nito kahit pa nasa lapag na sila pareho nakapaupo. Hanggang sa makita ni Rafael ang espadang laser ni Axel naroon sa gilid ng pader. Abot na abot niya naman iyon kaya agad niyang nakuha. Pero hindi niya iyon maisasaksak sa ganoong posisyon. Lalo at segundo na lang ang bibilangin ay mawawala na siya ng malay dahil sa kakapusan ng hangin. Kaya wala na siyang pagpipilian kundi ang gawin ang kaisa-isang paraan na naiisip niya. Itinutok niya ang hawakan ng espada sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Tinansya niya lang na mailihis iyon kaunti sa kanyang puso.
Sabay pumikit at pinindot na ang button. Doon na biglang lumabas ang laser ng espada. Tusok iyon sa dibdib ni Rafael at tumagos sa likuran. Tagos din iyon sa dibdib ni Axel kahit pa may suot iyon na body armor. Diretsong natusok noon ang puso ni Axel, kaya agad iyong nanghina at nabitawan si Rafael. Inalis na ni Rafael ang daliri niya sa buton at bumagsak na siya ng tuluyan sa sahig. Narinig niya pang sinabi ni Axel, "Hangal ka talaga, Rafael! Isasama kita sa impyerno!" Wika noon bago binawian ang buhay. Nanghihinang binitawan ni Rafael ang hawak niyang espadang laser at dinukot ang panyo. Isiniksik niya iyon sa butas ng kanyang sugat para hindi magtuloy-tuloy ang paglabas ng dugo. Kumuha rin siya ng isang bala mula sa kanyang baril at pilit kinagat upang alisin ang tingga sa dulo. Noong maalis na ang tingga sa dulo noon, ay sa kanya ibinuhos ang pulbura sa sugat at sinindihan. Doon na nagdiliryo ang utak niya sa sobrang sakit. Nangisay siya ng ilang segundo habang nagliliyab ang pulbura sa sugat niya. At noong mawala ang apoy, ay tuluyan na siyang nawala ng malay. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Naway hindi kayo nabitin sa maaksyong labanan ni Rafael, ang birador ng Santa Barbara, kontra kay General Axel Braganza, ang kinakatakutang general ng Dragon Corps. Magsama-sama tayong muli sa part 291. Yung panawagan ko po ha, sana naman ay pagbigyan nyo na. I-like and follow lang po ang ating love story page sa Facebook na Miss Fujiko Stories. 1,000 follower lang naman po ang kailangan roon. Kaya sana pagbigyan nyo na ako, please. Salamat po sa mga tutugon ha. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.